Ano ang ginagawa natin sa mga kaloob na yan? Ito ba ay ating pinagniningas? O ito ba ay ating pinababayaan? Ito ba ay atin pong lalong napapakinabangan para sa paglilingkod sa iba? O ito ba ay ating tinatago na lamang sapagkat meron din naman tayong kadahilanan? Ngayong buwan ng atin pong pag-uusapan ay training patungkol naman sa stewardship. Ang pagiging pinagkakatiwalaan. Okay? Pagiging pinagkakatiwalaan. Kanina, si Pastor Jan po ay, kilala niyo si Pastor Jan, no? Hernandez, yung pastor natin sa Kanduyong, ay nag-post sa kanya pong Facebook account. It is a testimony. Ang sabi niya ay ganito, sa loob ng 3 years, wala na kaming offertory sa programa. Parang kagaya din dito sa ating church. Simula na ako'y nagpastor sa ating church noong 2016 hanggang ngayon, 10 years na pala ako pastora. Pastor Celso. Ang bilis lang, no? 10 years na ang nakalipas. 2016 hanggang ngayon, hindi po bahagi ng atin pong programa ang challenge sa offering. So praise God for that. Kina Pastor Jan sa Kanduyong, 3 taon na rin sila na hindi po na-challenge ng offering sa kanila pong program, sa kanila pong gawain. Ang sabi niya, kusa na lang ang mga members na nag-drop sa offering box bago mag-worship service. Amazing talaga sa buhay ng bawat pinagpapala ng Diyos. Sa giver, di na kailangan pang palalahanan, nasa heart na kasi yan. Ang giving na ituturo na at need nang i-apply ng kanyang mga followers. Mas challenging pa nga, mas nag-increase compare sa mga nakasanayan. Yan ang post ni Pastor Jan sa kanya pong Facebook account. Of course, naniniwala naman tayo ng lahat na nasa atin ay kaloob galing sa Panginoon. Amen. Naniwala po ba tayo ng lahat na nasa atin kaloob galing sa Panginoon? Na tayo ay mga pinagkakatiwalaan ng Panginoon. That the Lord has appointed us as managers of His resources. And when we talk about stewardship, hindi lamang po ito tumutukoy sa pera, kundi tumutukoy ito sa kabuuan, sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Kasama na dyan ang oras, kasama na dyan ang talents, kasama na dyan ang resources, kasama na dyan ang lahat ng mga bagay na dumadating sa atin pong buhay. If you have your Bibles with you, kindly open with me sa 1 Peter chapter 4, verses 7 hanggang 19. 1 Peter chapter 4, verses 7 hanggang 19. Hiniling ko po ang lahat na tayo po ay tumayo. Ako po ang magbabasa sa verse 7, kayo po sa verse 8. Sabay-sabay po tayong magbabasa sa verse 19. Nakita na po natin? The end of all things is near. You must be self-controlled and alert to be able to pray. Verse 8.
Open your homes to each other without complaining. Verse 10. Those who preach must preach God's messages. Those who serve must serve with the strength that God gives them, so that in all things praise may be given to God through Jesus Christ, to whom belong glory and power forever and ever. Amen. Verse 12. Rather, be glad that you are sharing Christ's suffering, so that you may be full of joy when His glory is revealed. Verse 14. If you suffer, it must not be because you are a murderer or a thief or a criminal or a meddler in other people's affairs. Verse 16. The time has come for judgment to begin, and God's own people are the first to be judged. If it starts with us, how will it end with those who did not believe the good news from God? Verse 18. Together, verse 19. So then, those who suffer because it is God's will for them should by their good actions trust themselves completely to their Creator who always keep His promise. Father, we thank you for your word na amin pong pag-uusapan ngayong umaga. Salamat po sa iyo pong pagtuturo at gabay sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na pong maupo ang bawat isa. Actually, this morning we will be focusing only in verses 10 to 11 of this chapter. So ano po ba yung stewardship? Stewardship is the responsibility to faithfully manage and use the gifts, talents, and resources that God has entrusted to us. Sa akin pong version na binasa ngayong umaga, this is the Good News Translation. Ang ginamit po na word sa verse 10 is manager. Samantala, sa isa pang translation, sa English Standard Version, ang ginamit na term ay steward. Steward, manager. Yan ang mga ginamit na terms. So it seems that the word stewardship or steward and manager or manage is same. Pareho ang connotation. In 1 Peter chapter 4 verses 10 to 11, makikita po natin that the concept of stewardship and management has three main principles. What are these principles of management? Or what are these principles of stewardship? First principle na makita po natin is service to others. To be a steward, to be a manager, we should serve to others. Alam po natin, napakagulo ang nangyari sa ating gobyerno ngayon, lalong-lalo na noong nakalipas na mga araw. May kudeta na nangyari sa Senado, and after a few days, may bagong kudeta ulit na nangyari. So it seems to be that as of now, our Senate has two Senate presidents. A Senate President na sino ngayon? Si Senate President? Si Cayetano, and then the Senate President pro tempore na si Gatchalian. Napakarami ding drama tayong napanood sa Senado. May mga takbuhan, may mga nastambol, may mga putukan, may mga batuhan at kung ano-ano pa. And it seems that they forget the reason why they are there.
bilang mga senador, bilang mga lingkod bayan. The very name that they have sa Tagalog, lingkod bayan, ay nangahulugan po na sila po ay dapat naglilingkod para sa bayan. And this is the danger if we forget the reasons why we are there in the first place. Maging sa ating buhay bilang mga Kristiyano, napaka-dangerous din at maaari din tayong mag-fall sa ganitong klaseng temptation. We might forget the reason why we are Christians. Kaya maaring mangyayari din po sa atin, magbabangay-bangayan din naman tayo, kagaya ng mga senador, mag-aaway-awayan din naman tayo at magsisira-siraan naman tayo if we forget the reasons why we are Christians. Actually, bawat side naman sa mga senador ay may mga punto. May mga rason din naman sila. And in one way or another, it might be valid in different perspectives. At ganoon din naman sa mga mananampalataya. May mga bagay-bagay din naman tayong hindi na pagkakasunduan. May mga bagay-bagay din naman tayo na hindi na pag-uunawaan. And we have our valid reasons why we are doing that. But brothers and sisters in Christ, we need to remember the reason behind why we are saved by the Lord and called in His name. Amen. Dapat po nating maalaala kung bakit po tayo tinawag ng Diyos at iniligtas sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. So the first principle of stewardship is service to others. Ang dahilan kung bakit tayo tinawag ng Diyos upang maging mananampalataya. Ang dahilan kung bakit tayo po inilagay ng Diyos dito po sa Ojongan Foursquare Gospel Church ay upang mapaglingkuran ang isa't isa. Ikalawang main principle na makita po natin sa passage na ito is reliance on God's strength. Ang magtiwala sa kalakasan ng Diyos. It is because in our own, wala po tayong magagawa. And then last principle na makita po natin is the pursuit of His glory. Ang dahilan kung bakit tayo niligtas ng Diyos, ang dahilan kung bakit tayo pinagkatiwalaan ng Diyos, ay para sa Kanyang kaluwalhatian. So what is the core nature of stewardship? Ano ba ang kalikasan ng pagkakatiwala na ito ng Panginoon? Unang dapat nating alalahanin, ang bawat isa ay may kaloob. Pwedeng pakisabi po, ang bawat isa ay may kaloob. Go! Ayan. Ano ba ang gustong sabihin ng kaloob? Ano ba ang gustong sabihin ng gift? Actually, in the New Testament, there are 3 Greek words for gift. Yung word na charismata, domata, at saka doria. Yung 3 words yon patungkol sa gift. They are used interchangeably in the New Testament. Charismata, domata, at doria. Ginagamit po siya interchangeably. However, meron siyang special meaning na hindi na isi-share sa iba. Parihong word, pero may special meaning. Dito po sa verse na ating binasa, sa 1 Peter chapter 4, verse 10, makikita po natin that the word used here is charismata. Charismata. Ano ba ang gustong sabihin ng charismata?
Karismata, nanggaling yan sa root word na charis, which means grace, biyaya. So yung word na karismata, nanggaling sa word na charis, which means grace. So, at yung charis naman ay hindi lamang nagnanganak ng karismata, meron ding karisma. 'Di ba may mga tao tayong kinikilala na ang lakas ng kanyang karisma. Parang nakakahila siya. Nakakakuha siya ng atensyon. Nakakakuha siya ng atin pong, anong tawag dyan, damdamin o ng atin pong pagpayag kung ano man ang kanyang hinihiling o kung ano man ang kanyang gusto. O nakakuha niya yung atin pong paghanga sa kanya pag meron ang isang tao na karisma. The word karismata ay nagpapakita po dito po sa pagkagamit ni Peter as spiritual gifts, mga espiritual na kaloob or reflections of God's grace. So yung mga gifts na meron po pala tayo ay reflection ng grace ng Panginoon. Ang bawat isa sa atin na pinagkalooban ng mga kaloob ng Diyos ay hindi pala sariling atin, kundi isa lamang refleksyon ng biyaya ng Diyos sa buhay natin. Kung maalala po natin sa Genesis chapter 2, ang sabi ng salita ng Diyos, man was created in the image of God. Image of God. Ang tao nilikha sa imahe ng Diyos. Ang imahe ay nakukuha natin pag tayo'y nakatingin sa salamin. Tama, no? If you are looking at the mirror, you can see your reflection, your image. Yung image na meron ka sa mirror na yan ay reflection kung sino ka at kung ano ka. Kaya kung ang mirror ay sira, ay di sira din ang image na makikita mo doon sa mirror. Meron pong sa Bible school dati, meron kaming salamin doon na kung gusto mo magmukha kang gwapo, tutingin ka doon sa salamin na yon kasi ang gwapo-gwapo namin tingnan ang aming mga sarili doon sa salamin na yon. Pero pag tumingin kami sa ibang salamin, asin pa kayain kami? Doon lang talaga sa salamin. Kaya gustong-gusto namin pag kami po'y nagbihis na, naka-long sleeves na kami, meron na kaming, ang tawag dito, kurbata, kumpleto uniform kami. Tumitingin kami doon sa salamin. Kasi ang gwapo-gwapo naming tingnan. Ang ibang mga salamin, hindi namin tinitingnan kasi surador yung salamin na iba. I don't know kung meron kayong salamin na ganun din. Na pag tumingin kayo sa salamin na yun, parang gumagaan yung pakiramdam ninyo kasi ang galing-galing niyang mag-project ng maganda mong refleksyon. Pero may mga salamin din naman na pag tumingin ka, parang mahihilo ka. Diba? May mga salamin na pag tumingin ka, parang lumalaki yung butas ng ilong mo, yung salamin na yon, at kung ano-ano pang nakikita mo sa iyong sarili. Reflection. Man was created in the image of God. Nilikha tayo sa imahe ng Diyos. And when we talk about image, ito po'y tumutukoy sa mga karakter na meron po ang Diyos. Kagaya ng pag-ibig. Kagaya ng ang Diyos ay kapayapaan. Kagaya ng ang Diyos ay creative. Kagaya na ang Diyos ay mahilig sa maganda. Kaya ang mga tao din mahilig umibig, gusto ng kapayapaan, creative, at mahilig sa maganda. Amen. Kasi nilikha tayo sa imahe ng Diyos. But in the New Testament, it is being elevated. Not only physically or emotionally or in terms of character and moral aspect.
Even pala yung mga gifts na meron tayo are reflections of God. Reflections of God. Kinaalala ko tuloy si Lula Maglikyang, teacher po namin siya sa music. Ang Diyos daw ang best music conductor. Because He created everything to produce a sound. Ang Diyos daw naglikha ng lahat ng bagay na nagpo-produce ng sound. Amen. At kung magamit natin ng maayos ang mga sounds na yan at ma-arrange natin ng maayos, it will create a symphony. A symphony. It will create a choir. It will create a music. Kaya nga kahit po, kung mapapansin po natin, ang tao mahilig po kahit magpuk-puk-puk-puk lang sila ng kawayan, nakakapag-produce ng magandang sound. Ang iba pumupuk-puk lang ng bato, nakapag-produce ng sound. Iba-ibang mga instrumento ang kalang nagagawa. Kasi lahat pala ng bagay are producing sounds. And if we know how to arrange those sounds, magiging maganda pala ang lahat. So every believer has received a unique spiritual gift or ability from God's grace. Ang bawat mananampalataya po ay may natanggap na kakaiba, unique, na espiritual na kaloob mula sa Panginoong Diyos. Tandaan po natin, no one is excluded from this because everyone has something to contribute. Pwedeng pakisabi sa inyong sarili, may maiko-contribute ako. Kasi ang bawat isa sa atin ay may kaloob na galing sa Diyos. So when we say charismata, it emphasizes that the gifts that we have are derived directly from God's grace. Gifts are derived directly from God's grace. Minsan naiisip natin na hindi naman ako importante. Naisip natin, hindi naman ako mahalaga. But always remember, we have something to contribute. What is the purpose of this gift? The gifts that God has given us is for the building up of Christian community. Ang bawat kaloob na meron po tayo ay para sa ikalalago ng lahat ng mananampalataya. The gift that we have is for everyone's growth. Para pala sa ikalalago ng lahat. Ang kaloob na meron tayo. Ano-ano po ba yung mga kaloob na meron tayo? Romans chapter 12, verses 6 hanggang 8. Pwede pong tingnan natin sa ating Bible. Sa Romans chapter 12, verses 6 to 8, ito po ang sinasabi. Having gifts that differ according to the grace given to us, let us use them. Sabi sa verse 6. The encouragement of Apostle Paul is this: let us use the gift that God has given us. Actually, ang mga gifts na meron tayo ay pagkakatiwala sa atin ng Panginoon at ito ay pananagutan natin sa Kanya. Ano ang sabi sa verse 6? If prophecy in proportion to our faith,
in service, in our serving. The one who teaches in his teaching. The one who exhorts in his exhortation. The one who contributes in generosity. The one who leads with zeal. And the one who does act of mercy with cheerfulness. Ano man ang kaloob na ibinibigay sa atin ng Panginoon, ang sabi ng Apostol Pablo, gamitin ninyo. Pwedeng pakisabi sa inyong katabi, kapatid, gamitin mo ang iyong kaloob. Ano ang purpose? It is to build up the Christian community. Bakit ginagamit po natin ang ating mga kaloob? To build up the Christian community. We become partners of God in the growth of our brothers and sisters in Christ. Nagiging kabahagi po tayo, naging kapartner po tayo ng Diyos para sa paglago ng isa't isa. In 1 Corinthians chapter 12, makikita po natin isa pang set ng mga gifts. 1 Corinthians chapter 12 verses 7 to 10. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Verse 7. The Spirit's presence is shown in some way in each person for the good of all. Verse 8. The Spirit gives one person a message full of wisdom, while to another person the same Spirit gives a message full of knowledge. Verse 9. And one and the same Spirit gives faith to one person, while to another person He gives the power to heal. The Spirit gives one person the power to work miracles, to another the gift of speaking God's message, and yet to another the ability to tell the difference between gifts that come from the Spirit and those that do not. To one person, He gives the ability to speak in strange tongues, and to another, He gives the ability to explain what is said. In Ephesians chapter 4, verse 11 rather, may isa pang set ng gift na ibinigay ang Panginoon para sa iglesia. Verse 11, it was He who gives gifts to people. He appointed some to be apostles, others to be prophets, others to be evangelists, others to be pastors and teachers. Pansinin natin, lahat ng nabanggit na aking nabasa ngayong umaga ay iba't ibang kaloob na ibinigay ng Diyos to the church, to the believers, and even to the leaders of the church. So brothers and sisters in Christ, the purpose of our gifts is not for personal glorification, but to serve and minister to others. Ang mga kaloob na ibinigay ng Diyos sa atin ay hindi para sa atin pong ikasisikat, hindi po para sa ating ikasasaya at atin pong ikapupuri, kundi para sa paglilingkod sa iba. So being a good steward means actively sharing what you have been given for the common good of all. So ang pagiging steward pala, ang pagiging katiwala pala ng ating Panginoon sa mga kaloob na ibinigay niya sa atin ay para sa ikauunlad at ikabubuti ng lahat. Sa atin pong binasa dito po sa 1 Peter chapter 4, makikita po natin that there are two categories of serving to God's people. Dalawa ang klase ng paglilingkod para sa mga mananampalataya. Tingnan po natin
Sa 11, 1 Peter chapter 4 verse 11. Those who preach must preach God's messages. Those who serve must serve with the strength that God gives them, so that in all things praise may be given to God through Jesus Christ, to whom belong glory and power forever and ever. Amen. So there are two types of services that we can do sa atin pong mga kapatid. Una, the service of words. Pwedeng pakisabi, words. Ang mga words po ba na namumutawi sa ating mga dila, sa ating mga bibig, ay nakapagpapalakas sa iba? O nakapagpapalakas ng kaba sa iba? O nakapagpapalakas ng damdamin o ng emosyon sa iba? The gift or the service of words. Paano po natin ginagamit ito? Paano po natin ginagamit ang ating mga words para makapaglingkod tayo sa ating mga kapatid? Paano po natin nagagamit ang bawat lumalabas sa ating mga bibig upang sila po'y lumakas at tumibay sa pananampalataya? Paano po natin ginagamit ang ating mga pananalita upang mapalalahanan sila sa paglilingkod sa Diyos? Paano po natin ginagamit ang ating mga pananalita upang lalo po natin silang mahikayat na lumapit sa Panginoon? Ikalawa na uri ng paglilingkod ay service. Kanina, words. Ngayon naman ay service. Or in other word, action. Our actions. Our actions ay nakakatulong ba sa ating mga kapatid? Ang mga actions po ba natin ay lalo po naghihikayat po sila palapit sa Diyos? Ang ating mga actions ba ay nagpapalakas para sa kanila? Nasi-strengthen ba? Napapatibay pa ang ating mga kapatid sa ating mga actions? What matters to Peter and even to us is not what gift each person has received, but that each and every follower of Jesus has received a gift from God that reflects God's grace. Dapat po pala yung mga words na namumutawi sa ating bibig at ang mga action na ating ginagawa ay nagiging salamin ng biyaya ng Diyos. Nagiging salamin ng biyaya ng Diyos. So kung sa atin pong pagtuturo, kagaya sa akin na tagapagturo, tagapangaral ng salita ng Diyos, dapat pala ang aking pagtuturo at pangangaral ay magsasalamin ng biyaya ng Diyos. Para po sa mga nagbibigay sa gawain ng Panginoon, dapat pala yung ating pagbibigay ay nagsasalamin ng biyaya din ng Diyos. Kaya pala, napakaliwanag po ang instruction ng Apostol Pablo na sa ating pagbibigay po, we should give in accordance to the proportion that God has given us. Sa proportion na ibinigay ng Diyos sa atin. Kasi nagre-reflect pala yun ng biyaya ng Diyos sa buhay natin. Na sa ating paglilid, halimbawa, tayo ay leader sa ating organisasyon, sa ating mga grupo, sa ating simbahan, may mga iba't ibang grupo sa ating simbahan. Let our leadership reflect God's grace. Na sa atin pong pag-welcome sa isa't isa, nakaupo ka sa iyong upuan, may katabi ka na tao, kahit yung sa ating pag-upo ay dapat pala nagre-reflect ng grace ng ating Panginoon.
And then masasabi natin, indeed, God, ang Diyos ay nasa loob ng Ujungan Foursquare Gospel Church. If everything that we are doing reflects God's grace, or reflect God's grace, masasabi ng mga taong nakapaligid sa atin, nasa kanila ang Diyos. Let me end ang message na ito sa sinabi ni Paul kay Timothy. Sa 2 Timothy chapter 1, verses 3 hanggang 6. Alam mo, during this time, si Timothy po ay nakakaranas ng panghihina sa ministeryo. Nanulupaypay sa ministeryo. May paalaala sa kanya ang kanyang tatay sa pananampalataya. Pakibukas po, 2 Timothy chapter 1, verses 3 to 6. Ano ang sabi ni Paul kay Timothy? I give thanks to God, whom I serve with a clear conscience, as my ancestors did. I thank Him as I remember you always in my prayers night and day. I remember your tears, and I want to see you very much, so that I may be filled with joy. I remember the sincere faith you have, the kind of faith that your grandmother Louise and your mother Eunice also had. I am sure that you have it also. For this reason, I remind you to keep alive the gift that God gave you when I laid my hands on you. Sa verse 6 sa ibang translation, ang ginamit ni Paul, for this reason, I remind you to fan into flame the gifts of God, which is in you through the laying on of my hands. Pansinin po natin, ang sabi ni Paul kay Timothy, huwag mong pabayaan ang kaloob na meron ka, na ibinigay ng Diyos sa iyo. Ano mang kaloob na ibinigay ng Diyos sa iyo, huwag mong pabayaan. Ano ang sinabi niya? Sa halip, pagningasin mo ito. Keep into flame. Keep alive the gift that God gave you. Mga kapatid at mga kaibigan sa Panginoon, tayo ang nakakaalam ng mga kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos. Amen. Amen. Alam natin ang mga kaloob na ibinigay ng Diyos sa atin. Hindi ko na kailangang isa-isahin pa. Ang tanong na lamang na pwede ko pong itanong sa inyo, ano ang ginagawa natin sa mga kaloob na yan? Ito ba ay ating pinagniningas? O ito ba ay ating pinababayaan? Ito ba ay atin pong lalong napapakinabangan para sa paglilingkod sa iba? O ito ba ay ating tinatago na lamang sapagkat meron din naman tayong kadahilanan? Huwag nating gawing dahilan ang ating mga kadahilanang yan upang hindi natin magamit ang kaloob ng Diyos na sa atin. Sa halip, masumpungan nawa tayo ng Panginoon na mapagkakatiwalaan sa kanyang mga kaloob.